Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Jelay, 18 years old, tubong Parañaque City. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Hindi po ito tungkol sa kababalaghan, nagawa ng mga multo o aswang. Ito po'y kagagawa ng isang tao na pumasok sa aking bahay habang ako'y tulog. Umaga noon at masaya akong pumasok sa aking trabaho. At dahil bago pa lamang ako sa aking trabaho, kaya ayaw kong malate. Ang trabaho ko ay isang call center agent sa isang telecommunication company. Medyo marami ang trabaho doon at kinakailangan talagang gumugol ng oras. At madalas pa nga ay napapa-overtime ako. At dahil bago pa lang ako sa aking trabaho, talagang ginagampanan ko ng maayos ang aking trabaho. Isang araw ay ginabi ako ng uwi. Halos sa ating gabi na ng mga oras na yon at madilim na ang paligid. Kaya naman nang dumating ako sa bahay, hindi na ako nagkatubiling pumasok sa loob. Ang bahay na aking tinitirahan ay inuupahan ko lamang dahil nasa Makati ako noong mga panahon na yun. Pagpasok ko ay agad akong umupo sa sopa upang magpahinga. Dahil sa maghapon ako nakaupo sa trabaho at sa dami ng aking mga ginagawa, halos lang tanggulay na ang aking katawan. Sa sobrang pagod ay halos pumikit na ang aking mga mata. Mabuti na lamang at nandito ang aking alagang si Bingo. Nag-alaga talaga ako ng aso dito sa apartment para hindi naman ako maboring kapag day off ko. Malambing at bibo itong si Bingo. At mahilig din itong dumila sa aking kamay kapag natutulog ako. Dahil sa pagod ay di ko na malaya na nakatulog na pala ako. Bahagya lang akong naalimpungatan dahil nangalay ang aking kamay. Kaya naman paunat ko itong inilaylay sa sopa. Maya-maya pa ay naramdaman kong dinidilaan ni Bingo ang aking kamay. Paulit-ulit ito at iniisip ko na lamang na baka naglalambing lamang ang aking alagang aso. Mabilis lumipas ang magdamag at umaga na nang magising ako sa sopa. At gaya ng nakaugaliang kong gawin, sumilip ako sa ilalim ng sopa dahil doon madalas magpalipas ng gabi si Bingo. Ngunit ang pinagtataka ko ay wala siya doon. Pumunta ako sa kusina at hinanap ko rin siya doon. Hanggang sa naisip ko na gumawa na lang ng pagkain niya. At sa palagay ko kapag naamoy niya ang pagkain ay baka magpakita na siya. Ngunit wala pa rin, hindi pa rin siya dumating. Hanggang sa pumunta ako sa banyo. At doon nagimbal ako sa aking nakita. Dahil may nakasulat sa salamin ng CR. Nakasulat ito gamit ang dugo. Ayon sa sulat, hindi lang aso ang kayang dumila ng kamay ng tao. Agad naman akong tumawag ng pulis upang mag-imbestiga. At sa kanilang paghahanap sa aking alaga, natagpuan nila ito sa likod ng apartment at wala na itong buhay. At noong nakita ko ang bangkay ng aking aso, ay nagimbal ako sapagkat wala na ang mga lamang loob nito. Matapos ang mga nangyari ay napaisip na lamang ako na noong mga gabi na yun ay hindi ko aso ang dumidila ng aking kamay, kundi ang insider na pumasok sa aking bahay. At magpasa hanggang sa ngayon ay di pa rin nahuhuli ng mga otoridad. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig ng aking kwento. At maraming salamat din Reynald niya dahil nabasa mo ang aking kwento. Hanggang sa susunod pong muli. Salamat.